ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Kumusta po kayo? Ako po si Alice, isang volunteer mula sa Sagip Bata Foundation. Namatay ang nakababata kong kapatid noong 6 na taong gulang pa lamang siya. At dahil sa pangyayaring iyon, ay naging mag-isa na lamang ako. Habang lumalaki ako ay doon ko nararamdaman ang pangungulila at ang lungkot ng walang kapatid. Dahil doon ay nagsumikap ako at nangako na tutulong ako sa mga bata na nangangailangan ng tulong, lalo na yung may mga sakit. Pero hindi ko naman alam na ang pagsulong ko ng paniniwala at layunin kong iyon ay ang magiging sanhi rin kung paano ako nagkaroon ng nakakapanindig balahibong mga karanasan. Magandang araw po sa iyo, Sir Casper. Naniniwala ba kayo sa demonyo, aswang o mga multo? Narito po ako upang ibahagi sa inyo ang isa sa mga nakakapangilabot na karanasan na nangyayari sa akin habang sinusulong ang aking hangarin. Isa akong general manager sa isang company sa Manila at ako rin ang may-ari ng Sagip Bata Foundation. Hindi talaga ako tumigil noon hanggat hindi ko ito naitatayo at naisusulong. Suportado naman ako ng aking mga magulang at katuwang ko na rin ng aming mayor sa probinsya ng pagsusulong nito. Doon nga sa aming maliit na bayan, tinayo ang maliit kong foundation. At sa kabutihang palad naman, ay naging matagumpay naman. Bagamat hindi pa ito kilala, ay hindi pa rin yun naging hadlang upang tumigil ako sa pagtulong. Dahil sa pagsulpot ng COVID, ay naging work from home ako na naging daan upang makakilos din ako para sa foundation. Dahil kalkulado at hawak ko ang aking oras ay nagagawa kong maisikaso ang SBF. Sa pangakong pagsunod sa batas ng COVID ay nakakarating ako sa iba't ibang lugar kasama ang mga kasamahan kong volunteer upang tumulong at mamigay ng mga kaunting supplies para sa mga bata. Pero ang pinaka-priority namin ay mga bahay ampunan. Sa patuloy kong paghahanap ng matutulungan, ay nakarating kami sa isang tagumbayan sa paanan ng isang bundok. Doon ay may maliit na bahay ampunan. Nabilang na rin ang mga araw at magsasarado na dahil sa kakulangan ng kakayahan na magpatuloy sa pagbibigay ng pangangailangan ng lahat ng mga bata doon. Mayroon itong 26 na mga bata na nasa edad 7 hanggang 12 taong gulang. Bit-bit mga ilang kahon ng mga pagkain, gamit at mga gamot ay nagpunta kami doon. Sinalubong kami ng mga madre doon at maging ang mga bata na rin. Malugod nila kaming tinanggap at inasikaso sa kabila ng kanilang paghihikahos. Luma na rin ang bahay na may 2 palapag kung saan nandoon ang mga silid ng mga bata. Nilibot nila kami sa buong ampunan habang nagkukwento ng tungkol dito. Binigyan din nila kami ng mga silid na matutuluyan upang makapagpahinga dahil mamamalagi kami sa ampunan ng 3 araw. Dahil sabik ako sa kapatid at mahilig ako sa mga bata, ay kinilala ko ang mga ito isa-isa. Pero ang talagang nakapukaw sa aking atensyon ay ang 7 years old na si Lily. Palagay itong nasa isang sulok at nag-iisa. Hindi siya nakikihalubilo sa iba at umiiwas din siya sa amin at maging sa mga madre. Malayo ang nilakad at biyahe namin, kaya naman nagpaalam na ako sa kanila na magpapahinga muna ako sandali sa aking silid. Natigilan naman ako sa aking pagkakyat ng hagdan nang makita ko si Lily na nakatayo sa dulo nito doon sa itaas. Ngumiti ako rito at saka kumaway.
Lalapitan ko na sana ito pero nang humakbang na ako, ay bigla na lamang itong tumakbo at nawala. Hindi ko na lang iyon pinansin at nagpunta na lamang ako sa aking kwarto. Nahiga ako sa kama upang magunat ng katawan. Pero napabangon ako bigla nang may mahagip ang mga mata ko. Sa gilid ng aking paningin ay may nakatayong bata doon sa may pintuan. Hindi lang siya basta bata dahil sigurado akong si Lily iyon. Pero nang lumingon ako, ay nawala namang tao doon. Pinilig ko ang aking ulo, sabay hilamo sa aking mukha ng aking balat. Pagod lang siguro iyon, Sir Casper. Pero hihiga na muli sana ako nang may kumatok sa may pintuan. Tumayo ako at binuksan iyon. Napahakbang naman ako palikod nang tumambad sa akin si Lily. Nakatayo lang ito doon habang hawak ang isang maliit na teddy bear. Lily? Anas ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nagugutom ako. Napakunot ang aking noo. Tsaka ko naalala na hindi pala ito sumabay sa pagkain kasama ang ibang mga bata kanina. Ngumiti naman ako sa kanya at saka inakay siya pababa. Nagpunta kami sa may kusina upang kumuha ng pagkain. Pagkatapos ay sinamahan ko siya sa may lamesa upang may kasama itong kumain. Hindi ito ang gusto ko, wika nito. Tumikim lamang siya ng kaunti mula sa sinandok kong kanin at adobong manok. Tinulak niya pa ang plato palayo sa kanya sa bailing at tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Napatayo na rin ako at saka ko siya nilapitan at tinanong kung ano ang gusto niya at kung may masakit ba sa kanya. Hindi siya sumagot. Bagkus ay hinawakan niya ang kamay ko at hinila niya ako palabas ng pintuan sa may likod. Huminto kami sa harap ng isang malaking puno kung saan may isang paslit na mahimbing na natutulog sa ilalim nito. Tinuro niya ang bata at saka siya ngumiti sa akin. Gusto mong makipaglaro sa kanya? Tanong ko. Hindi pa rin ako nakatanggap ng sagot mula sa kanya. Bagkus ay tinitigan niya lang ang bata. Sa kabila siguro ng seryoso, mahiyain at mataray niyang kilos at ugali, ay gusto rin niyang makipagkaibigan. Hindi niya lang alam kung paano iyon gagawin. Kaya naman, lumapit kami sa bata na nakaupong natutulog sa ilalim ng malaking puno. Nalimpungatan naman ito dahil marahil sa presensya namin. Hello, laro kayo ni Lele? Nakangiti kong saad. Magkasing edad lamang silang dalawa, kaya naman madali lang silang magkakaintindihan. Tumango naman ang paslit at saka tumayo. Nilahad naman ni Lily ang kamay niya dito. Tinanggap naman iyon ng bata at magkasabay na silang naglakad palayo. Napahinga naman ako ng malalim at saka tumalikod at naglakad na papunta sa may pintuan. Kakatapos ko lamang ligpitin ang pagkain na para sana kay Lily nang makarinig ako ng sigaw. Mabilis naman akong lumabas at tumakbo papunta sa may palaruan. Doon ay nakita ko ang batang kalaro ni Lily na nakaupo sa lupa habang umiiyak at hawak-hawak ang braso. Dinaluhan ko ito at tinignan kung ano ang nangyari. Pinakalma ko ang paslit habang tinitignan ang hawak nitong braso. Mabilis namang tumako ang paningin ko kay Lily na nakatayo lang sa may gilid nang makita ko ang namumulang marka ng kagat sa braso ng bata. Kinagat niya ito. Bakit mo siya kinagat? Nag-away ba kayo? Anas ko. Hindi ako tinugon ito bagkus ay tumakbo ito palayo. Dinala ko naman ang bata sa loob ng bahay upang maidulong ang pangyayari sa mga madre. Nalaman ko rin na hindi lamang isang beses nangyari ang bagay na iyon dahil may mga ilang bata rin daw na nakagat niya noon. Tinanong ko sila kung bakit ginagawa yun ni Lily, pero wala silang maibigay na kasagutan. Kinagabihan, 8:00 na ng gabi noon, Sir Casper.
nang maalimpungatan ako. Bumangon ako sa aking pagkakahiga. Binuksan ko ang bintana at hinayaang pumasok ang malamig na hangin. Napakurap-kurap naman ako nang makita ko si Lily sa labas. Nakasakay ito sa duyan sa may palaruan na mag-isa. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumabas upang puntahan ito dahil malalim na ang gabi at baka mapahamak pa ito. Pero pagdating ko sa may palaruan ay wala na doon si Lily. Nilibot ko na ang buong palaruan ngunit hindi ko ito nakita. Bumalik na muli ako sa loob at akmang aakyat na ng hagdan nang makita ko ang bata sa may sulok ng papuntang kusina. Nakatayo lamang ito at nakatingin sa akin. "Lily," tawag ko sa kanya. "Nagugutom ako," saad niya. Pero bago pa ako makapagsalita ay tumakbo ito at nilampasan ako. Umakyat ito ng hagdan ngunit huminto sa pinakataas nito na para bang hinihintay niya akong umakyat. Napailing naman ako at umakyat na rin. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, ay muli na naman itong tumakbo papunta sa tapat ng isang silid. Sinundan ko naman siya ngunit bago na naman ako makapagsalita ay nabuksan na nito ang pintuan at pumasok sa loob. Dahan-dahan kong tinulak ang pintuan upang bumukas ito ng malaki. Doon ko nakita ang dalawang kama. Ang isa ay may nakahigang batang babae at ang isa naman ay bakante. Nakatayo si Lily sa gilid ng kama habang nakangiti sa akin. Kinabahan naman ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. "Lily, matulog na tayo," anas ko. Pero sa halip na makinig ay umiling ito at mula sa may likuran niya ay naglabas ito ng isang kutsilyo. Napatakip naman ako ng aking kamay sa aking bibig dahil sa gulat. Pagkatapos ay sunod-sunod akong umiling sa kanya na hudyat na huwag siyang gumawa ng masama. Pero magigik lang si Lily. Tsaka siya tumingin sa akin ng seryoso. Muli akong umiling at akmang hahakbang na papalapit dito upang kuhanin ang matalim ng bigla na lang nitong pinagsasaksak ang batang mahimbing na natutulog. Napaupo ako sa sahig habang sinasampal-sampal ang sarili. Nagbabaka sakaling nanaginip lamang ako. Kakaibang ngiti ang nakapinta sa mga labi ni Lily habang walang awang sinasaksak ang batang hindi man lang nakasigaw ng saklolo. Kahit pa nanginginig ako sa takot ay pinilit kong tumayo. Tumakbo ako palayo ng silid at hinanap ang emergency button na pinipindot lamang kapag may sunog o anumang panganib. Hindi ako makasigaw dahil parang natutop o umurong ang aking dila dahil sa sobrang gulat at takot. Nang mapindot ko ang button ay tumunog ang alarm ng bahay ampunan. Bumukas ang lahat ng ilaw at lumabas ang mga madre pati ang mga kasama ko. Nilapitan nila ako at tinanong kung ano ang nangyari. Pero walang lumalabas na salita sa bibig ko. Bagkus ay tumuro na lamang ako sa gawing unahan na sinundan naman nila ng tingin. Doon ay nakatayo si Lily na naliligo sa dugo ng paslit na pinatay nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw nila nang makita nila si Lily. Ang mga madre ay nag-uunahang tumakbo sa mga silid ng mga bata upang tignan ang kalagayan ng mga ito. Ang mga kasamahan ko naman ay lumapit sa akin at nagtago sa may likuran ko. Nang matipo na ng mga madre ang mga bata ay sabay-sabay na kaming tumakbo pababa. Mabilis nilang nilabas ng ampunan ang mga bata. Ngunit nang ako at mga ilang mga madre na lang ang lalabas ay bigla na lamang nagsarado ang pintuan. Hindi namin iyon mabuksan kahit paanong pihit at gawin namin. Maya-maya pa ay natigilan kaming lahat ng dahan-dahang bumaba si Lily sa may hagdan. "Lily, itigil mo na ito," pakiusap ko rito. Pero ngiti lang ang sinagot nito sa akin at saka huminto ito ng ilang hakbang ang layo sa amin.
nakita nito ang hawak na kutsilyo at dahan-dahan na nilapit sa kanyang bibig. Nanindig naman ang aking balahibo nang dilaan nito ang mga dugo sa patalim at maging sa mga kamay nito. Doon ko naalala ang paulit-ulit na kataga nito na nagugutom. Hindi siya kumakain ng mga pagkain na hinanda namin dahil iba pala ang gusto nitong kainin. Idagdag pa rito ang mga pagkagat nito sa mga bata. Aswang, demonyo, bulalas ng isang madre bago pa ako makapagsalita. Pare-pareho kami ng mga naiisip. Sino bang matinong tao ang gagawa ng ganong karumal-dumal na bagay? Sino bang normal na tao ang gustong kumain ng kapwa niya tao? Di ba wala? Maglaro tayo. Bibilang ako ng 10 tapos magtatago kayo. Siyempre hindi ako titingin. Game? Tumatawa nitong Saad. Walang sumagot mula sa amin. At nang magsimulang magbilang si Lily, nagkanya-kanya na ring takbo ang lahat. Ako na lamang ang natirang nakatayo doon. Nakapikit naman si Lily habang mabagal na nagbibilang. Pinilit ko naman ang sarili ko na kumalma at tumakbo papunta sa may kusina. Nagtago ako sa loob ng cabinet na nasa ilalim ng countertop. Tumigil na rin sa pagbibilang si Lily dahil hindi ko na naririnig ang boses nito. Wala naman akong sawa sa pagdadasal habang pinapakaramdaman ang paligid. Napapitlag ako nang marinig ko ang sunod-sunod na mga sigaw mula sa di kalayuan. Nahanap na siguro sila ni Lily at sa kasamang palad ay nabawian na ng buhay. Habang yakap ko naman ang sarili ko mga tuhod ay natanaw ko mula sa maliit na sewang ang gasol at kalana nasa tapat ko lamang. Doon ay naisip ko ang maaaring maging katapusan ng kahibangan ni Lily. Dahan-dahan akong lumabas mula sa aking pinagtataguan at pagapang na lumapit sa may tangke ng gas. Binuksan ko iyon pati na rin ang kalan. Pagkatapos ay kinuha ko ang kahon ng posporo at ang isang bote ng gasolina na nasa may ilalim ng kalan. Binuksan ko iyon at dahan-dahang binuhos sa sahig habang dahan-dahan akong naglalakad palabas ng kusina. Pumasok ako sa loob ng cabinet na malapit sa may hagdanan at katapat ng pintuan. Pigilin nga ako habang tahimik na nagdadasal nang marinig ang mga yabag ng paa ni Lily. Nakita ko itong pumunta sa may kusina mula sa maliit na sewang ng pintuan ng cabinet. Ikaw na lang ang natitira. Sinadya ko na itira ka dahil gusto kita. Lumabas ka na. Samahan mo si Lily na maglaro. Saan nito? Nang mati akong nasa kusina na ito ay tsaka ako lumabas mula sa pinagtataguan ko. Kinuha ko ang posporo mula sa aking bulsa at naglabas ng mga palito. Kiniskis ko ang mga iyon sa kahon hanggang sa kumislab ang apoy. Tiyempo naman na lumabas si Lily mula sa may kusina. Tinignan niya ako at saka siya ngumiti. Kumuway pa ito sa akin na para bang napakabait niyang bata. Paalam Lily, wala ka nang masasaktan pang iba. Saad ko. Binitawan ko ang palito ng posporo nang may sindi ng apoy. Nahulog ang mga iyon sa likod ng binuhos ko na nasa sahig. Maya-maya pa ay lumalagablab ang apoy at gumapang iyon papunta sa kusina. Mabilis ko naman na kinuha ang flower vase na nakapatong sa may cabinet at saka tumakbo papunta sa may bintana. Binato ko ang vase doon upang mabasag ang salamin. Narinig ko ang pagsigaw ni Lily at ang pagtawag nito sa pangalan ko. Pero hindi ko ito pinansin at tumalon na ako sa bintana palabas. Ilang minuto matapos akong gumulong sa lupa, ay sumabog ang parte ng bahay kung saan nandoon ang kusina. Dinaluhan naman ako ng mga kasama kong volunteer at tinulungan na makatayo. Pinanood mo na namin ang bahay na matupok ng apoy. Naninigurado na hindi makakaligtas si Lily mula roon. Pagkatapos ay bumaba kami sa bayan at dumiretso sa pulis
Sinabi namin na nag-leak lamang ang gas kaya sumabog at nagkasunog. Hindi namin sinabi ang totoong nangyari dahil baka walang maniwala sa amin. At pareho-pareho kaming mauwi sa loob ng mental hospital. Ilang araw pa kaming namalagi sa bayan na yon at sa loob ng mga araw na yon ay wala namang masamang nangyari. Hindi na nagpakita si Lily at nakumpirma nga na wala na ito nang imbestigahan ng mga pulis ang ampunan dahil kasama sa bilang ng mga namatay ang katawan ni Lily. Nakauwi kami ng ligtas sa Manila, Sir Casper. Malaking pasasalamat ko sa may kapal dahil buhay pa ako at ang mga kasama ko. Pero hindi naging hadlang iyon upang hindi ako magpatuloy sa pagtulong sa mga bata. Nagpatuloy pa rin ang foundation at ang mga karanasan na iyon ay patunay lamang na handa kaming tumulong sa nangangailangan kahit ano pang problema pa ang humarang sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking istorya, Sir Casper. Nawa'y nagustuhan ninyo at nakapulot kayo ng aral. Ang tanging masasabi ko lamang po ay huwag humintong tumulong hanggat may nangangailangan. Muli po, ako po si Alice ng Manila.